Siya ang hinahanap ng batang pinagpala. At ting responsibilidad dalhin lang siya. Huwag gulo. Boss, bayad. How? Ako na. Salamat, sir. 2 piso lang. Sir, pinapahirapan niyo po ako. Yung sobra para sa'yo. Okay lang ba? Mga sir, pakisuyo lang. Kami mag-asawa, natitinda lang dito ng maliit na negosyo. Huwag na po kaming pahirapan. Joke lang, Aling Marilu. Andito ang pera. Kumuha lang kayo. Mon, umalis ka muna. Magserbisyo ka sa iba. Ako na dito. Oh. ₱2 lang. Salamat. Hangin ng malamig na taglamig. Amoy ng ulap. Bakit siya nandito? Alice. Sir, pakisuyo lang. Di namin alam kung nasagasaan ka. Tigil! Mon, ayos ka lang? Okay lang ako. Ba't kanina? Okay lang. Kuya, bakit ka nandito? Kapatid mo siya? Lu, di ba ikaw ay ulila? Sino ka ba? Dalhin si Miss. Lu? Marunong kang lumaban? Mon ako. Okay lang. Okay lang. Kahit sino ka man, sa puso ko, ikaw ang aking asawa. Si Marilu talagang pinili ng matandang maestro. Ang galing niya. Kuya, sumunod ka na. Umuwi muna tayo. Mon? Hintayin kita sa bahay. Sumunod! Binata, ang aming miss ay may mataas na estado. Hindi ka dapat lumapit sa kanya. Mag-isip ka. Lumayo kay miss! Lumayo kay miss! Nabuksan. Sino? Salamat sa pagtulong. Bakit nakatayo lang kayo? Umalis na kayo! Inday, sino ka ba talaga? Bakit ka nakatira dito? Pinapahirapan niyo si Lia sa pamamahay niyo! Mon, nandito ka na. Tatay! Lia, bumili si tatay ng paborito niyong puto monggo. Alalanin, huwag malaki ang kainan. Opo. Pumunta ka na. Masaya ako na nandito ka ngayon. Pupunta ako sa kusina para magluto tayo. Ikaw, basurang nagtitinda ng pansit! Paano ka naging bayaw ni Mario Santos? Ang aking kapatid ay birhen ng Samahang Mabanggo. Dapat niyang pakasalan ang isang dakilang bayani. Kuya! Kuya, ano? Huwag mo na sabihin. Isang walang lakas na ordinaryong tao sa panahon ito, di niya kayang protektahan ang sarili. Paano kanya protektahan? Paano kanya pasayahin? Si Lu ang aking asawa. Walang makakahawig sa kanya. Ikaw lang? Sige na, Mon. Pumunta ka na sa kusina. Kakausapin ko si Kuya. Sabihin mo na.
Pangalawang anak ng Esteban. Naalala mo pa ba? Ako ang pumatay. Ngunit, ang Esteban ay takot sa samahang mabanggo. Hindi nila magawa ang ano. Ang pamilya Esteban na yun ay hindi na dati. Ano ba talaga? Ang anak nilang Isabel ay ikinasal sa kapitan ng Samahang Bayan. Ang Samahang Bayan ay malakas at makapangyarihan. Balita ang kanilang pinuno, bata pa lang, naging pinuno ng lakas. Sa isang salita niya, maraming samahan ang mawawala. Pasensya na. Walang kwentang sinasabi mo. Dalhin na si Lia at tago muna tayo. Ngunit kung tayo ay aalis, ano kayang mangyayari kay Mon? Yung walang kwenta. Bakit mo siya alalanin? Dalhin na si Lia at tayo na. Dito na. Ang pagkain. Bihira lang ang pamilya natin magkasama. Kulang sa alak. Sa oras na ito, siguro bukas pa ang bahay ng buwan. Kain na kayo. Ako na ang bibili ng alak. Magaling magluto. Ano naman? Walang kwenta pa rin. Mag-impake na! Tayo na! Ngayon, walang makakatakas! Pumatay ka ng kapatid ko. Ngayon, babayaran mo ang buhay mo. Pinakamalakas ng Esteban Carlos Esteban 8 taon kitang hinanap. Buong 8 taon. Salamat sa uto-uto mong kapatid na dinala ako dito. Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Ang pamilya Esteban sa Timog ay abusado at masama. Ang kapatid mo ay nararapat lamang mamatay. Carlos Esteban, kung may balak kang saktan ng aking kapatid, ang Samahang Mabanggo ay maghihigante sa iyo. Katatawanan. Sa likod ng Esteban ay Samahang Bayan. Sino ang maghaharang? Ang lahat ng tao dito ngayon ay sasama sa libing ng kapatid ko. Mapilis, Jean. Patayin sila! Lia! Gusto tumakbo? Hindi ganun kadali. Huwag kang magyabang! Anak ko ito. Maganda. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng pagkawala ng mahal. Sa kakaunti-unting papahirapan hanggang mamatay. Wala kang mangyayari! Nandito ako! Hindi ka nila masasaktan! Kayong dalawa? Patay kayo! Ina, takot ako. Huwag matakot. Nandito ako. Tego. Mo. Mon? Bakit ka nandito? Umalis ka na. Umalis ka. Walang kwenta. Umalis ka na. Umalis ka. Huwag mag-alala. Nandito ako. Huwag matakot, Lia. Nandito si tatay. Carlos, ako lang ang may kasalanan. Wala siyang kinalaman dito. Paalisin mo siya! Buong pamilya nandito na. Masaya dadalhin ko kayo sa impyerno magkasama. Sino ka man ang manapak sa pamilya ko na ngayon tayo'y mamamatay. Mayabang ka, ah. Ilang taon na walang nagsabi sa akin ng ganyan. Anong oras na nagmamayabang ka pa? Inday, ito ang asawa mo. Mon, pakiusap. Dala mo si Lia umalis. Ako ang haharang. Na yan mo gustong umalis? Huli na! Sinabihan ba kitang gumalaw? Si Carlos, kahit paano, isa sa mga pinakamalakas. Ganun lang kadali, napatumba siya. Sino ba talaga ang batang ito?
Lia, huwag kang lumabas. Ikaw? Sino ka ba talaga? Sino ako? Walang pakialam ang mamamatay. Ako si Mula sa pinakamalaking pamilya ng Bayan ng Timog. Sa mundong ito, walang nadlakas loob na labagin ang Pamilya Esteban. Mag-isip ka. Umalis ka na. Baka patawarin ka ng Pamilya Esteban. Pamilya Esteban? Langaw lang sila. Ang lumabag sa akin, walang lugar sa mundo. Ang aking kapatid na si Isabel Esteban ay asawa ni Kapitan Roldan ng Samahang Bayan. Nilabag mo ako. Nilabag mo ang Samahang Bayan. Binata, isipin mong mabuti. Nilabag mo ang bayan. Walang makaligtas sa'yo. Kapitan Roldan? Roldan? Sa normal, walang karapatan makita ako. Yan lang ang lakas mo? Mayabong ka! Apat na matatapang sa listahan ng mga malalakas na mandirigma. Ikaw, kaya mo ipatawag silang apat? Sino ka ba talaga? Balita silang apat ay nagtago na. Paano nangyari? Ang mundo'y nag-aalab, ang bayan ay nagwawagi. Magandang araw, pinuno! Utusan ba yan? Binakilos niya ito. Is he a cultivator? Ikaw pala ay miyembro ng Samahang Bayan. Mon? Ikaw? Pasensya na, Lu. Sa lahat ng panahon, hindi ko nasabi sa iyo. Sa Samahang Bayan, ano ang iyong posisyon? Bakit kanila tinatawag na pinuno? Walang halaga lang ang mga iyon. Hindi na kailangang banggitin. Pinuno! Pinuno! Hindi ko talaga alam na si Marilu ay asawa mo. Magpatawad po kayo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ang Pamilya Esteban ay maraming kasalanan. Dapat lang kayong parusahan. Ngayon, pinahiya niyo asawa at anak ko. Walang pag-asa na mabuhay kayo. Ako, mga impormasyon, palit ng buhay ko. Sabihin mo. Si tatay ay naglabas ng utos ng kamatayan. Una ng susunod na buwan, ang tagapamahalang si Don Santos Sr. ay 60 na. Maraming mamamatay na kaabang sa timog. Naghihintay ng oras para atakihin. Hindi! Nasa panganib si tatay! Kailangan ko bumalik sa timog! Huwag magpanik. May 3 araw pa bago ang una. Nandito ako. Walang makalapit kay tatay. Tama. Sakay barko mula sa lungsod ng dagat. 2 araw lang, makakarating na sa timog. Bitbitin sila sa Samahang Bayan, hintayin ang hatol. Sandin Po. Hindi! Bitawan ako! Pamilya Esteban maghihiganti sa inyo! Nanonood na kayo ng matagal. Lumabas na kayo. Kayo pala! Nagtatago kayo sa bubong. Anong balak nyo? Walang alala, Aling Marilu. Walang masamang balak kami. Ako si Red Reyes. Siya ang aking kapatid na si Teo Luna. Kami ay mula sa Samahang Tagapagmana. Samahang Tagapagmana? Ang nasa malayong bundok na Samahang Tagapagmana? Tama, Marilu. May taglay kang kapalaran. Gusto kang tanggapin ng matandang maestro? Bilisan mo. Mag-impake at sumama ka sa amin. Maraming sabi, mahirap tanggapin ng matandang maestro. Ang mapansin niya, sa mundo ng mga mandirigma, ay pangarap na pangarap. Magaling! Isa itong pagkakataong yumuko lang. Di nyo kayang isipin ito. Desidido na akong magtago. Desidido na akong magtago. Gusto ko lang maging ordinaryong tao. Marilu, pag-isipan mo. Magiging alagad ng matandang maestro, may pagkakataon kang sumulong sa daan ng lakas at maligtas sa mundo. Isa itong pagkakataon na baguhin ang buhay mo. Sabi ni Lu, wala siyang interes sa inyong samahan. Umuwi na kayo. Batang ito, huwag mo akalaing takot kami sa inyo. Kahit gaano kayo malakas, wala lang kayo, samahan sa mundo. Sa mata ng tagapagmana, parang langgam lang kayo. Tama, kailangan siyang sumama. Kung marunong ka, umalis ka na. Kung hindi, walang galang.
Walang galang? Subukan nyo lang kung paano kayo walang galang. Inday, pag-isipan mo muna. Malakas ang pinanggalingan nila. Huwag mong galitin. Sabi ko na, gusto ko lang kay Mon at si Lia maging simpleng tao. Kahit gaano sila kalakas, walang pakialam ako. Hindi mo tanggapin? Sige, ipilit mo. Papakita ko sa inyo ang lakas ng tagapagmana. Ayot! Kayang niyang hawakan ng espada ng tagapagmana. Espadang hangin. Lakas ng mundo. Espadang hangin. Kuya! Kuya! Wala namang sugat. Yun lang ay babala lang. Marilu, sumama ka na lang sa amin. Ang lakas mong saktan ang mahal ko. Wala kayong makakalabas dito. Mayabang ka, ah. Batang ito, wala ang mga kasama mo. Wala ang mga kasama mo. Wala ang mga kasama mo. Sa tingin mo, makakaharang ka sa amin? Since you love using swords, ipaparamdam ko sa inyo ang tunay na espada. Ha? Yan lang ang sandata mo? Huwag mo na ipakita, nakakahiya. Mon, huwag na lang natin. Hindi natin sila kayang talunin. Alagaan mo si Lia. Ako na sumama. Walang problema. Para sa kanila, hindi kailangan ng espada. Ang tunay na espada ay hindi ang espada mismo, kundi ang naghawak nito. Ang sanga ay simpleng, ngunit nasa puso ko. Ang espada ay nasa kamay, mapupuksa ang kasamaan. Huwag ng maraming salita! Sumugod! Ulan ng langit. Basagin ang bituin. Espada mula sa kanluran. Galawin ang mundo. Ano yung espadahan mo? Espadahan ng pagpatay. Huwag kayong mayabang! Ang lakas mong saktan ang aking kapatid. Patay ka talaga. Espadang limang elemento! Labas! Ayos lang? Espadang limang elemento, ganun lang din. Basagin! Ipagbabayad itong ginawa mo! Alis! Mon, okay ka lang? Okay lang ako. Hindi nila ako masasaktan. Kuya, pupunta kami ni Mon sa Timog. Mapagaling ka dito. Bumalik na kayo. Handa na ang bangka. Iligtas si tatay. Tatay, huwag ka magpagod. Uminom muna ng sopa. Ay nak.
Pinahanap ko si kuya kay ate. Matagal na. Walang balita pa rin. Tatay! Tatay? Lulu, ikaw. Nandito ka na. Ate, saan ka pumunta nitong 8 taon? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa amin na hanapin ka? Tatay, sa loob ng maraming taon, patawad po. Pinag-alala po kita. Lia, tawagin mo si Lolo. Tawagin mo si Tita. Lolo, Tita. Siya ay... Tatay, siya ang anak ko kay Mon. Ako po, Ramon. Magandang araw, tatay. Ramon? Anong trabaho mo? Paano kayo nagpakasan ni Lulu? At may anak pa kayo? Sa loob ng 8 taon, ano ba talaga ang nangyari? Sa 8 taon na to, ano ba talagang nangyari? Ang sitwasyon ay hindi pa malinaw. Ang tunay na pagkatao ni Mon, mas mabuting huwag sabihin kay tatay. Tatay, si Mon ay may tindahan ng pansit. 8 taon na ang nakalipas. Nung ginawa ko ang misyon na pumatay, napinsala ko. Si Mon ang nagligtas sa akin. Sa mga taon na ito, napakabuti ni Mon sa akin. Masaya po ako. Walang kwenta! Ano katayuan mo? Paano ka nagpakasal sa may tindahan ng pansit? Ang Samahang Mabanggo ay isa sa pinakakilala sa bayan ng Timog. Paano ako makakaharap sa ibang tao ngayon? Tama, ate. Wala kang utak. Bakit hindi ka nagpakasal sa may tindahan ng pansit? Gusto mo lang galitin si tatay? Gusto mo lang galitin si tatay? Gusto mo lang galitin si tatay? Tatay, kahit hindi kayo sumang-ayon, asawa na po ako ni Mon. Siya lang ang para sa akin. Siya lang ang para sa akin. Hanggat buhay ako, hindi ko tatanggapin ang pagpapakasal mo. Habang buhay ako, hindi ko aminin ang kasal mo. Ikaw! Tatay, ang pagbabalik namin ay may sasabihin. Tatay, may balita kami. Si Don Esteban sa black market naglabas ng utos ng kamatayan. Maraming mamamatay tao ang dumating sa Timog. Mapapahamak ka nila para akong lumabas. Utos ng kamatayan. Walang 10 taon. Sabi ko, ang balita nyo ay hindi totoo. Si Don Esteban, nagpapalakas lang siya. Gusto lang niya matakot tayo. Sino? Pusa lang yan, natakot ka na. Walang kwenta. Tatay, totoo lahat ng sinasabi namin. Plano nila ngayon, umaksyon sa iyong kaarawan. Sapat na! Kahit totoong balita ano naman, alam ng lahat, ang Samahang Mabanggo, matagal nang namamayani sa Timog. Ang aking mga alagad, lahat ay magagaling. Kahit lumaban sila, magagamit ko ang pagkakataong ito para tapusin silang lahat. Tatay, sumama na po kayo! Ngayon, talagang handa silang lahat. Sumunod! Bakit ka naging mahina na? Bakit ikaw ay nag-asawa ng isang walang kwenta, walang tapang ng Samahang Mabanggo? Tatay, ikaw, bakit pa rin kang matigas ang ulo? Utos nung kamatayan. Karang ang Samahang Mabanggo ay hindi makakatakas. Hindi pusa ang nasa bubong, kundi isang matalino sa paglipad. Parang ang mga ito ay nakapasok na sa lungsod. Mon? Ano ngayon? Natatakot ako para kay tatay. Walang problema. Bukas, magtago tayo sa mga bisita. Maghintay ng pagkakataon.
Samahang Kamao ng Hilaga, nagbibigay ng isang pares ng ginseng sa Don Santos. Mabuhay ka ng matagal! Sa Don Santos, mabuhay ka ng matagal. Ang buhay ay hangin. Maganda. Samahang Talim ng Kanluran, nagbibigay ng isang espada. Sana maging magkaibigan tayo. Maganda. Kakaiba. Karaniwan. Walang ugnayan ang samahang mabanggo sa mga samahan na ito. Parang nag-usap sila na sabay-sabay dumating para bumate. Walang kakaiba. Siguro narinig nila ang pangalan natin, kaya sila dumating. Baka mahihingi pa sa atin. Villa Matatagsi. Don Javier de la Cruz may handog na regalo. Don Santos, maligayang kaarawan. Huwag tanggapin! Huwag tanggapin! May problema ang regalong ito. Huwag tanggapin! Binata, sino ka? Bakit mo sinasabi may problema ang regalo ko? Tagapamahala? Bakit mo pinapapasok ang lahat ng tao? Paalisin niyo siya! Walang takot! Ako ang asawa ng inyong binibini. Magtangkang hawakan niyo ako? Walang hiya. Hindi pa kasal si ate. Saan galing ang asawa? Ang tapang mo magsalita at sirain ang pangalan ni ate. Walang takot! Ang tapang mo magulo dito. Kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag, huwag mong sisihin. Ang galit ko. Tatay Santos, huwag po kayong magpanggap na hindi ako kilala. Totoo ba ang sinabi ko? Buksan lang ang kahon. Kung buksan nyo ang kahon sa harap, ang 3 pana, sa loob ng kahon ay paputukin sa inyo. Kung ganoon, kahit ang mga Diyos, hindi kayang iligtas kayo. Don Santos, ito ang regalo ng Villa Matatag. Espadang 3 lakas, ang kayamanan ng aming villa. Huwag kayong maniwala sa mga kalokohan ng batang ito. Don Santos, ang batang ito ay nagpapagulo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tama. Ang Villa Matatag ay kilalang kilala. Paano magagawa nila ito? Si batang ito ang may gawa nito. Tatay! 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 Marilu, lumabas ka rin. Hindi ka makakatakas ngayon. Lulu! Takbo! Hindi mo sila kayang talunin! Gusto niyong umalis? Uri na! Walang makakalabas ng buhay dito ngayon! Don Esteban, napuntahan mo kami. Ang babaeng ito ay nakulong na namin. Matapos ang lahat, ang aming usapan, huwag mong kalimutan. Magaling. Don Esteban, ikaw pa naman galing sa pamilyang kilala. Ginawa mo pa ang ganitong kalupitang bagay. Ikaw ay kahihiyan ng mga mandirigma. Sumunod ka, matanda. Ang anak mo ang pumatay sa kapatid ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Ngayon, gagawin kong libing ang selebrasyon ninyo. Isabel, ako ang pumatay sa kapatid mo. Ako lang ang may kasalanan. Ilabas mo ang galit mo sa akin. Magaling! Walang hiya! Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, kung mayroon sa samahang mabanggo na makatalo sa aking mga mandirigma, pag-iisipan ko, pabayaan kayong mabuhay. Ikaw lang nagtitinda ng pansit. Anong pakialam mo dito? Umalis ka na dito. Huwag kang magpahiya dito.
Parang walang, mga mandirigma kayo. Ang galing. Pinapalaban ninyo ang natitinda ng panset. Katawa-tawa. Mon, gusto kong ayusin. Ang problema ng samahang mabanggo. Sige, ingat lagi. Nandito lang ako para sa'yo. Nag-usap na ba kayo? May limitasyon ang pasensya ko. Ako na! Yan lang ang kaya mo? Magbihis ka na at magsanay pa. Tatay, may sugat ka. Ako na ang haharap. Yes! Ginoong Pitong Lakas. Salamat po. Dahil kay Kapitan Roldan. Tutulungan ko kayo ngayon. Kapangyarihan ng Pitong Lakas. Siya ang dating. Haring Pitong Lakas. Ipahayag ko, ang samahang mabanggo ay wala na. Ang samahang mabanggo ay masisira sa aking kamay. To, paano nangyari? Ginoong Pitong Lakas, napatumba niya. Gamit lang ang isang daliri? Siya lang mag-aari ng karinderya. Paano siya ganito kalakas? Mon! Pinata. Sino ka ba talaga? Samahang Bayan. Ramon de la Cruz. Siya ay miyembro ng Samahang Bayan. Binata, saan bulwagan ka? Ang asawa ko ay Kapitan Roldan. Kung matalino ka, umalis ka na. Kung hindi, pagdating niya, hahatulan ka niya. Tama! Si Kapitan Roldan ay kamay ng pinuno. Bilang miyembro ng bayan, dapat mong alam na lumabag sa pinuno ay malaking kasalanan. Binata, dala mo na si Lulu. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila kayo masasaktan ngayon. Katawa-tawa. Anong oras na? Nagsasalita ka pa ng tapang. Kahit miyembro ka ng bayan, pero ang kanyang likod ay si Kapitan Roldan. May malaking kapangyarihan. Anong laban mo sa kanya? Maniwala ka sa akin. Dala mo na si Lulu! Dala mo na si Lulu! Dala mo na si Lulu! Para sa Pamilya Santos, mag-iwan ng lahi. Isang kapitan lang, walang kinatatakutan. Magpakamatay! Ginoong Pitong Lakas. Tulungan natin ang batang ito. Ayos lang. Batang ito, nalason ka ng aking lason! Kahit gaano ka kalakas, sa loob ng 3 oras, hindi mo magagamit ang lakas mo! Walang hiya! Wala ka ng lakas ngayon. Agad kang lumuhod at sumuko. Mon, ayos ka lang? Huwag mag-alala. Kaya ko pa. Tanggapin mo ito. Sunugin mo ito. Namon! Anong oras na? Pinapabayaan mo si ate na magpaputok ng paputok. Oh no, Sigdal Mansion, may problema. Binata, sa tingin mo, sa pamamagitan ng paputok, matatakot ako? Totoo lang, Kapitan Roldan, ay nasa daan na dito. Sa oras na yon, wala kayong makakaligtas. Ha? Totoo? Maganda ang pagdating niya. Gusto kong makita kung sinong nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Mayabang ka, ha?
Magulo ka sa aking teritoryo? Wala ka ng balak mabuhay? Don Javier, dumating ka rin. Si Batang to, sinaktan niya ang mga tauhan natin. Binabantaan pa tayo na papatayin niya tayo. Kailangan mong ipagtanggol kami. Ang tauhan ko ay sinaktan mo. Sabihin mo, gusto mong mamatay? Walang takot ka, Roldan. Hindi ka lumuhod sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Lumuhod sa iyo? Sino ka ba? Akala mo, ikaw ang pinuno ng bayan. Kapitan Roldan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Susunod ako sa lahat ng utos niyo. Walang utang na loob. Para lang mabuhay. Nagsalita ka ng ganyan? Ako, Tatay! Tatay! Ate, wala akong magawa. Malakas ang sabahang bayan. Hindi natin sila kayang labanan. Huwag niyo akong patayin. Hindi ko talaga gustong mamatay. Nakita nyo na? Sa harap ng kamatayan, ang pamilya at dangal ay walang halaga. Mas matalino ka sa iba. Ngunit, hindi ako nagpaparaya. Ikaw! tumulong! Patayin ang mga walang takot na ito! Patayin silang lahat! Walang iwanan! Tigil! Ako ang pinuno ng bayan. Walang takot na Roldan. Nagtangka kang labanan ako. Binata, napakalakas ng loob mo. Ang tapang mo magpanggap na pinuno ng bayan. Buong-buo mong tingnan. Ito ang utusan ng bayan. Tagapaglingkod! Putulin ang dila niya! Kapitan Roldan, hayaan mo sa akin siya. Walang hiya! Ako mismo ang maghihiganti para kay kuya! Roldan, tingnan mo mabuti ang ilang dragon dito. Malapit ka nang mamatay, pero nagpapalakas ka pa. Dito sa 1, 2, 3. To, siyam na dragon. To, hindi ito utusan ng bayan. To, utusan ng hari. Wag! Ina! Ichigyo! Apat na matatapang! Walang takot ka, Roldan? Walang respeto sa pinuno. Alam mo ba, ito ay malaking kasalanan? Pinuno? Pinuno, patawarin niyo ako! Pinuno! Patawarin niyo ako! Pinuno? Siya ba ang pinuno ng bayan? Pasensya na. Pinag-alala ko kayo ni Lia. Habang nandyan ka, walang kinatatakutan. Paano? Yung may karinderya, pinuno ng bayan? Peke! Peke lang yan! Paano siya maging pinuno? Mahal, huwag kang magpauto! Tumayo ka na! Mahal! Pinuno, si babaeng to, ang may gawa nito. Kung hindi,
Kahit may 100 lakas ng loob, ako, hindi ko kayang magmalupit sa inyo. 8 taon lang akong umalis. May lumabas na kagaya mong mababang uri. Ang nangyari ngayon, kung hindi parusahan, nasaan ang dangal ng Samahang Bayan? Pinuno, kinukuha ko lang ang bayad. Walang kinalaman ako dito. Bitbitin sila sa Samahang Bayan. Parusahan ng husto. Pinuno! Bigyan mo ako ng buhay! Pinuno! Bigyan mo ako ng buhay! Pinuno, wala akong paningin sa mga nangyari. Tingnan mo. Masyado pong malalim ang sinabi. Isang pamilya tayo. Ako si Ramon. Hindi ako mapagpatawad. Tatay, pasensya na po. Umalis ka! Wala akong anak na katulad mo. Tatay, nalito lang si Jenny. Walang malaking kasalanan. Pwede po patawarin niyo na lang siya ngayon. Sa tingin ko, nagsisisi siya. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Dahil kay Pinuno, tatanggapin kitang muli. Kung sa susunod, magkasala ka ulit. Ako, hindi ka papatawarin. Salamat, tatay. Salamat, Kuya Ramon. Ako kasi may sulat galing sa lungsod mayor. Sabi, ang kanyang sugat malapit ng gumaling. Ha! 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 Wow, tatay! Sa pagbalik ni kuya, magkakasama na tayo. Ay naku, hindi ko akalain na ang pinuno ng bayan ay manugang ko. Mula ngayon, sino pa ang magdadalawang isip? How dear. Tatay, dati mo di sinasabi yan. Ay nako, si tatay noon, nagkakalimutan na. Saka, sino ang mag-aakalang ang asawa mo ay ganito kalakas? Lou. Ano yan? Wala lang. Lalabas lang ako. Sige. Don Santos, gulo! Si Lia nawawala! May ganito sa pader! Ano? Mga tagapagmana, Samahang tagapagmana? Bakit nila kinuha si Lulu? Huwag mag-alala. Sa ngayon, si Lou ay ligtas pa. Ang tanging paraan, ako mismo pupunta sa Samahang Tagapagmana para iligtas si Lou. Ang tagapagmana ay narinig ko na. Malakas sila sa ibang bansa. Pupunta ka lang ganyan. Napakadelikado. Walang problema. May paraan ako. Ngayon ay ng Samahang Tagapagmana ang dekada ay isang beses ang paligsahan ng pagpili. Simple lang ang patakaran. Kung makapasa sa 3 pagsubok namin, ay magiging karapat-dapat na batang tagapagmana. Hi, ako si Sandy. Galing ako sa Samahang Heron. Anong pangalan mo? Lia, makinig ka. Gagamitin ni tatay ang isang sinaunang lakas para palitan ang ating kaluluwa. Masalimuot ang loob ng samahan. Kung papasok ako bilang ikaw, mas madali akong makakilos. Naiintindihan ko, kuya. Ako si Lia. Galing ako sa lungsod ng dagat. Ako si Lia. Galing ako sa lungsod ng dagat. Saan ang lungsod ng dagat? Bakit hindi ko narinig? Isang liblib na lugar. Walang magaling doon. Lia Jr. wag pansinin. Si Raymond Esteban. Isa sa pamilya Esteban, palaging mayabang. Masama ang bibig. Ako si Benito, 19th henerasyon ng Samahang Balanseng Lakas.
Miss, saan ka nag-aaral ng lakas? Walang samahan. Ang tatay ko ay nagtitinda ng pansit. Isang batang tindero ng pansit, naglakas loob sumali sa tagapagmana. Katawa-tawa. Uy, Lia Junior, ang tapang mo naman. Ang unang round ay pagsubok ng lakas. May 3 malaking bato sa harap ninyo. Ang una ay 200 kilo. Ang pangalawa ay 500 kilo. Ang pangatlo ay 1,000 kilo. Pwede kayong pumili ng alinman sa 3. Ilipat lang ng 10 hakbang ay pasado na. Hindi ko akalain na ang unang round ay ganito, kahirap. Ang bigat ng bato. Ilipat ng 10 hakbang, hindi ito madali. Walang lakas. Ako muna. Hindi ko akalain ang lalaking ito ay may itinatago rin. Ako na. Ako na! Madali lang. Madali lang. Ikaw na bata. Hindi ako nagkakamali. Maghaharap siya sa 1,000 kilo. 1,000 kilo? Hindi lang 10 hakbang. Kung makagalaw lang niya ito, ako si Raymond Esteban, babalik na rin ko ang pangalan ko. Di man lang maubos ng 10 hakbang. Kung makagalaw man lang niya ito, ako si Raymond Esteban, babalik na rin ko ang pangalan ko. Lia Junior, ang 1,000 kilo ay malaki. Huwag kang magpilit. Lia, ipikit ang mata. Hayaan nating magtagpo ang lakas natin. Anong batang babae ito? Walang respeto. Ang malaking bato na ito, makagalaw niya ba? Hindi lang siya. Kahit ako at ang aking kapatid, hirap din galawin ang bato na ito. Para bang laro lang ba ito? Imposible! Ang batang ito, paano niya nahangat ang napakalaking bato? Grabe, Lia Junior! Ang galing mo! Parang isang Diyos. Ang galing ng lakas! Simula nang itatag ang samahang tagapagmana, siya ang unang nakakagalaw ng madali ng napakalaking bato. Kakaiba. Bakit parang nakita ko na siya dati? Hindi, ate. Ang may galing na ito, kung nakita na natin, tiyak na maalala natin. Lia Junior, ang galing mo! Ikaw ang pangalawa na iniidolo ko! Sandy, sino ang una mong iniidolo? Sino siya? Siyempre, ang pinakamataas sa mundo, ang pinuno ng bayan. Ang pangarap ko ay ikasal sa isang dakilang bayani. Ikalawang pagsubok. Pagsubok sa paggawa ng gamot. Bibigyan ko kayong lahat ng parehong reseta. Kailangan ninyo sa loob ng 1 oras, gamit ang inyong kaalaman at mga materyales, gumawa ng pinakamataas na uri ng gamot. Kailangan ay nasa ikalawang antas para pumasa ang gamot ng lakas. Ang sabi,
Ang gamot ng lakas ay isa sa 3 kayamanan ng samahang tagapagmana. Kapag ininom, magbabago ang katawan at mas gagaling pa ang kakayahan. Maraming gustong makakuha nito, pero hindi nila makuha. Hindi ko akalain na ibibigay nila sa atin. Kakaiba. Hindi ba ito ang gamot ng lakas ng samahang bayan? Bakit sa samahang tagapagmana ay tinawag na gamot ng lakas? May lihim dito. Apat na antas ng lakas. Magaling. 4 na antas? Mas mataas pa sa akin nung nagpasa ako dati. Dalawang antas. Halos hindi pumasa. Tatlong antas. Leah Jr., una mong kagluto ng gamot. Walang problema kahit hindi maganda. Huwag kang masyadong ma-pressure. Hindi ako naniniwala na makakapagluto siya. Tama! Baka hindi man lang umabot sa unang antas. Mapahiya lang. Hindi nga tiningnan ang reseta. Magaling lang magpanggap. Baka puro lang palabas. Abangan natin. Ang gamot na ilalabas niya, siguradong basura lang. Ang batang ito, ano ba talaga ang gusto niya? Malapit na matapos. Patuloy pa rin nagpapainit. Hindi ba siya natatakot? Masunog ang gamot niya? Sa tingin ko, hindi niya alam magluto. Tunog ng gamot! Yan ang tunog ng gamot! Ang batang ito nagluto ng 5 o higit pang antas ng gamot! Anim na antas? Hindi. 7 antas ng lakas. Isang himala. Leah Jr., ang galing mo naman. Imposible! Matandang tagapamahala, nagdaya siya. Paano niya nagawa ang perpektong lakas? Tatanungin kita, nagpagawa ka na ba ng lakas dati? Ba't ang babae niloloko mo kami? Paano posible na unang paggawa ay 7 antas na lakas? Sabi mo lang, ano ang ginamit mo na hindi dapat gamitin? Teo! Huwag magpadalos-dalos. Natingnan ko ng mabuti. Walang problema. Ang ibig sabihin, siya mismo gumawa. Walang pandaraya. Una palang gumawa, ganito na ang galing? Ang galing naman niya. Ang mga henyo, may kanya-kanyang galing, hindi masusukat ng normal. Pinapahayag ko,
Napasado si Leah. Susunod, ang huling pagsubok. Pagsubok ng lakas. Sila! Ang haligi na nasa harap ninyo ay tinatawag na haligi ng lakas. Ang haligi ay gagawa ng iba't ibang kulay ayon sa inyong katawan. Itim ang pinakababa, asul ang karaniwan, lila ang magaling. Ang ginto ay napakabihirang, pinakamataas na lakas. Ang dalawang pagsubok ay para lang tingnan ang inyong pinaka-basic na lakas. Ang pagsubok na ito ang magdedesisyon kung kayo ay magiging mga batang tagapagmana. Benito Soliman, asun na lakas, tanggap bilang batang tagapagmana. Sandy, lila na lakas, magaling na uri, maging batang panloob. Sana magsikap ka sa pagsasanay. Pare pag malaki ang samahang tagapagmana. Salamat, matandang tagapamahala. Gagawin ko ang lahat. Ang batang ito, ang galing niya sa unang 2 round. Sabi ko lang, ang kanyang lakas. At least violet. O baka posibleng ang pinakabihirang lakas na ginto. Leah, galingan mo. Kung lakas na ginto ang iyong uri, ang matandang maestro mismo ang magtuturo sa iyo. Dito sa samahang tagapagmana, ikaw ay nasa ilalim lang ng isang tao. Leah Jr., kaya mo yan. Hanggang ganito na lang. Kung masyadong magaling, baka magduda sila. Ano? Paano nangyari? Lakas na itim. Ang galing niya dati. Paano maging ganito lang? Lakas na itim? Inakala kong may potensyal siya. Hindi ko akalain. Leah Jr., anong nangyari? Hindi mo ba nagawa ng maayos? Akala ko itong bata ay may kakayahan. Palibasa, puro lang ganda, walang laman. Leah, dahil maganda ang iyong unang 2 laro, ako, tatanggapin ka bilang batang tagapagmana. Umalis ka na. Pinakamataas na uri ng lakas! Pinakamataas na uri ng lakas! Bagamat dilaw lang, napakabihirang uri na. Akalain ko, si Leah ang pinakamagaling. Hindi ko akalain, si Raymond, ang tunay na pinagpala. Sinabi ko na nga, walang samahan. Di namin alam ano ginawa niya. Halos kami napaniwala. Magaling! Maghintay ka. Isasama kita kay matandang maestro. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na alagad ko, isang malaking karangalan. Sana mang pagyamanin ang pagkakataong ito. Mag-aral lang mabuti. Opo, maestro. Kuya Esteban, pag ikaw ay umaman, huwag mo akong kalimutan. Hindi, nakita mo? Ganito kalaki ang agwat natin. Raymond, sobra ka na. Sapat na, Kuya Esteban. Siya lang naman. Isang ordinaryong alaga. Sa katayuan mo ngayon, bakit mo siya pag-aksayahan ng oras? Pamangkin Esteban, sumunod ka sa akin. Isasama kita kay matandang maestro.
Nahanap mo na ba ang hinahanap? Maestro, ang nahanap na. Magandang araw, Maestro. Magaling. Magaling talaga. Ganito lang. Mayroon. Pinakamataas na lakas. Pinili talaga ng langit. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Gagawin kitang bahagi ng aking katawan. Tulungan akong magtagumpay. Salamat, Guro. Guro? Ikaw lang naman ay gamot para sa akin. Paano kita magiging alagad? Maestro. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Binata, sisihin ang malas mo. Matandang maestro. Malapit na akong mamatay. Ikaw lang ang may pinakamagaling na talento ang makakatulong sa akin. Labagin ang hadlang. Matandang maestro, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hahanap ako ng ibang paraan para mabuhay ka. Pakiusap, patawarin mo ako, matandang maestro! Sino yan? Hindi ako magiging miyembro ng tagapagmana. Palayain niyo ako. Huwag kang mangarap. Manatili ka na lang dito ng tahimik. Lia, bakit ka nandito? Nasaan tatay mo? Hindi ngayon ang panahon para mag-usap. Umalis na tayo. Gusto mong tumakas sa samahang tagapagmana? Impossible! Sabi mo? Sino ang nagpadala sa'yo? Sino ka ba talaga? Bakit? Isang buwan lang, hindi mo na ako kilala. Naalala ko na, siya ang anak ni Ramon. Anak pala ng pinuno ng bayan. Perfecto! Mayroon tayong mag-ina. Si Ramon na bata. Kahit gaano siya kalakas, dapat siyang sumuko. Tama. Kung mahuli lang sila, mapapababa natin si Ramon. Mula ngayon, samahang tagapagmana ang numero 1. Hindi ko akalain. Gusto ninyong duminay ng mundo. Impossible yan! Batang babae, hindi ko akalain. Matapang ka rin. Bakit nakatayo lang kayo? Agad yung hulihin ng dalawa. Lia Jr., paumanhin. Hindi ka dapat sumuway sa samahang tagapagmana. Batang babae at sa traidor na to. Bakit pa nagsasalita? Marami tayo. Sabay-sabay. Hulihin sila. Lia, tumakbo ka! Ngayon, kahit buhay ko pa ang kapalit, hindi ko hahayaan silang saktan ka. Mary Lou, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Huwag kang magalit kung maging malupit ako. Sugod! Kayong mga hamak, ang lakas ninyong saktan ang aking asawa. Ngayon, papatayin ko kayong lahat ng samahang tagapagmana. Paano nangyari? Ang batang ito, paano nagkaroon ng kapangyarihang pumatay? Pinaghirapan ko ng 10 taon. Paano ako natalo ng isang bata? Kapangyarihang nakakatakot sa buong mundo. Baka si matandang maestro lang ang makalaban niya? Hindi kasi, Lia. Kayong... Lou, ipaliwanag ko sa'yo mamaya. Sandy, niloko ka. Sa mundo na to, walang mga Diyos. Walang din mga galing na tao. Ang lahat ng ito ay panlilin lang. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Kanina lang, nakita ko mismo ang inyong matanda. Sa ngalan ng pagturo, pinatay si Raymond at kinuha ang lakas niya. Akala mo ba, sa mga malalaking kasinungalingan, maniniwala kami sa'yo? Tama! Ang samahang tagapagmana ay lumipas ng 100 taon. Paano mo babastusin sa ilang salita? Ang inyong matanda ay hindi namamatay. Dahil sa masamang lakas na kumukuha ng lakas ng iba para mabuhay pa. Sa mga taon, sa ngalan ng pagturo, ilan ang pinatay niya? Niloko kayong lahat. Tahimik! Kayo, huwag maniwala sa kanya!
May ebidensya ka ba? May ebidensya? Ebidensya? Tingnan mo kung nandyan pa si Raymond. Alam mo na. Sa tingin ko, si Leah Jr. hindi nagsisinungaling. Tingnan nyo! Ang batang ito, walang katotohanan. Bakit nangyari ito? Huwag matakot. Darating na si matandang maestro. Sasabay tayo sa laban. Madadala natin silang dalawa. Leah? Magandang araw, matandang maestro. Batang ito, ang liit ng lakas mo. May lakas ka bang labanan ako? Nabugbog ka na ng kamatayan. Kung gagamitin ko ang lakas ko, magdurugo ka at mamamatay. Kung gamitin ko ang lakas, durug-durug ka at magdugo ang lahat ng butas mo. Ikaw, pumunta ka at patayin siya. Ako? Oo, ikaw mismo. Bakit? Takot mong sundin ang utos ko? Hindi po. Pumunta ka. Leah Jr., huwag kang magalit. Nandito ang pinuno ng bayan. Sino ang may lakas? Ina. Leah. Siya ang pinuno ng bayan. Siya si pinuno ng samahang bayan. Okay ka lang? Ang iyong espada, kung kalahating pulgada pa, sa ngayon, baka wala ka na ngayon. Leah, ano ba talagang nangyayari? Ina, pinapalit kami ni tatay ng kaluluwa. Ano? Ang iyong kamatayan ay talagang malakas. Ngunit, hindi mo ko talaga natamaan. Ang pinsala sa aking anak ay bali-balita lamang. Ikaw! Patay na talaga kami. Huwag matakot. Teritoryo natin ito. Tulungan natin ang isa't isa. Matatapos natin siya. Ah? Kayo lang? Binabantayan na ng aking tauhan ng bundok. Hindi lang ang tagapagmana. Kahit na sa buong lugar, lahat ng samahan. Kung gusto ng samahang bayan, madaling masira. Madali lang para sa akin. Che! Sino ang kinakatakutan mo? Ang aking kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Ang mananalo ngayon ay hindi pa sigurado. Tama. Ang samahang bayan ay nangingibabaw ng matagal. Panahon ng bumaba. Tulungan natin patayin ang batang ito. Mula ngayon, ang pinakamalakas na samahan ay ang samahang tagapagmana. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Si Raymond Esteban na kilala ninyo ay patay na kagabi. Siya ay kinontrol ng matandang maestro at naging manika. Niloko lang kayo. Totoo ang sinabi niya. Naalala ko na. Ikaw ang 30 taon na ang nakalipas ang malaking demonyo sa Hilagang Kanluran. Matandang maestro ng dilim. Ako nga, tama ka. 30 taon nang nakalipas. Ang mga tinatawag na mabubuting tao ay gustong patayin ako. Pero hindi nila akalain na buhay pa ako. At natamo ko na ang kapangyarihan ng walang kamatayan.
Peke? Ang lahat pala ay peke. Pinuno, pasensya na. Magpatawad po kayo. Hayaan niyo na ako. Ipagpapatuloy natin ang usapan. Hintayin niyo muna, patayin ko ang matandang demonyo. Binata! Sumugod! Ikaw, Binata, Binura mo ang aking mahabang pinaghirapang kapangyarihan. Patay na ang dilim! Mula ngayon, walang tagapagmana! Ang mga masasamang ito, dapat nang linisin. Binabati ka, Pinuno! Napatay ang dilim! Pinakilala ang lakas! Binabati ka, Pinuno! Napatay ang dilim! Pinakilala ang lakas! Tatay, paglaki ko, gusto kong maging tulad mo, gumawa ng masarap na pansit. Okay. Lia, mag-aral kang mabuti. Ikaw na ang bahala sa tindahan. Aling Marilu, isa pa! Sige!